At dahil tayo ay nagdidiskusyon ng mga kalagayan ng ating Yes. mga kalsada at yung plano nila Vigor Mendoza ng LTFRB na maglagay ng mga mystery, Mystery rider. rider. Parang ano ba yun? Your face sounds, Sounds familiar. familiar. Ganyan ba ang gagawin Hulaan? nila? Mhm. Oo, malaman natin kung ano ang reaksyon ng mga katsuperan dito sa plano na ito. Kasi ang gagawin pala, magsasakay ng mga tauhan, mga mag-i-implement ng kanilang ng kanilang proyekto. Tapos, titingnan nila kung meron bang mga nalalabag. Oo, alin ang tama, alin ang mali, tapos ire-report yan. Kaso nga lang, di naman alam ng tsuper kung sino nga ba sa mga sasakay na pasahero niya, yung tumitingin na pala sa mga Oo. ng kanyang jeep. Oo, yung matagal na marami ng mga paglabag yung iba, talagang parang tinutulak na nga lang ng isang Karag-karag. karag-karag na lang. Yung iba. Oo, yung iba. At isang tornilyo na lang ang natitira. Exage na naman ako. Pero yun, alamin natin kung ano ba ang reaksyon at kung paano ito tatanggapin ng mga tsuper. Yes. O, tawagin mo na Christian. Good morning po kay Kamodi Floranda, ang National President ng Grupong Piston. Kamodi, good morning po sa inyo, Christian at Doris. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am Doris, at sa inyong dalawa, magandang umaga po sa lahat. Apo, bago doon, Kamodi, kumustahin lang namin ang inyong mga miyembro kasi ngayon pong araw ay ipinatupad po yung dagdag presyo sa Yun, no? Oo. produktong petrolyo. Higit piso po, kung tama ako ng pagkakaalala. Opo, at sa loob ng January ng 2026, ay ito na yung pangatlong pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay malaki talagang epekto, halos sa mahigit ng 3 piso yung muling dagdag sa bawat litro ng diesel at halos hindi rin malayo sa presyo ng gasolina at ng kerosene. Kaya't halos 90 pesos per depo yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator sa ngayon pa lamang ng taong 2026. Opo, at ano po ba so far ang natatanggap nating tulong mula po sa gobyerno? Although nabanggit po ninyo, pangatlong sunod pa lamang ito ng taas, pero Oo. ano na po ba yung nagiging epekto nito sa ating mga tsuper at operator? Ano na po ang naibibigay sa atin ng gobyerno? Asa ngayon ay wala naman tayong natatanggap na subsidy o ayuda mula sa ating pamahalaan. Bagamat dati ay meron sila sinasabi na mayroong 2.5 billion na nakalaan sa Pantawid Pasada card, pero ang nagiging basyan dito ay batay sa mga pronouncement din ng ahensya ng gobyerno ay kapag umabot daw po ng 80 per barrel sa international market ay saka lamang muling pag-uusapan yung usapin ng subsidiya o ayuda na ipagkakaloob sa sektor ng transportasyon. Pero hanggat hindi umabot ng 80 per barrel sa international market, ay mananatiling papasanin ng ating mga driver at mga operator at ng ating mga mamamayan itong mga seri na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Opo. Sa ngayon po ba, Kamodi, marami pa rin po ba sa ating mga miyembro ang pumapasada sa kabila nga po nung magkakasunod na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo? Paano yung kita nila kung patuloy po ang pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo? Hindi ba lugi na kayo niyan? At sa ngayon naman, Ma'am Doris at Sir Carlo, ay tuloy-tuloy naman tayong nagsiservisyo sa ating mga mamamayan sapagkat alam natin yung ating tungkol at responsibilidad sa ating mga mamamayan. Kaya kahit nahihirapan talaga yung ating sektor ng transportasyon, ay tuloy-tuloy tayo nagsiservisyo. Opo. Yung kanila pong plano na magkaroon ng mystery rider naman, talon tayo doon, partner Christian. Pabor po ba kayo doon o sa palagay nyo ay may malalabag po sa inyong mga karapatan? Relevant ba yun ngayon? Yun na nga. Ay, sorry. Ano po yung Ma'am Doris? Sorry po. Yung plano po ng LTFRB na magpasakay ng mga mystery rider para po antabayanan kung mayroon pong mga lumalabag sa kanilang mga batas, partikular doon sa kondisyon po ng inyong mga jeep. Opo. Pabor po ba kayo Sa akin doon? naman ay Ma'am Doris, ay talagang sinisikap naman natin na maging mas maayos yung ating mga pampublikong transportasyon. Kaya't ng kakibat nga nito ay tayo nananawagan mismo sa gobyerno na kailangan ay tulungan talaga ng ating pamahalaan, ng ating mga operator, lalo na sa ngayon na talagang katatapos lang natin sa usapin ng pandemya
At sa ngayon ay nag-overhaul at nagsasayos yung ating mga jeepney. Alam nyo mga Ma'am Doris, ang isang naging problema namin sa ilang panahon, bakit nagatubili na mag-ayos ng ating mga sasakyan, yung ating mga operator, sapagkat kaugnay ito dito sa programa nga ng modernization na kung saan ay talagang nahihirapan tayo na magano ng ating mga prangkisa, mag-renew ng ating prangkisa at magrehistro. Kaya talagang sa ngayon pa lamang tayo naghahabol muli na para sa pagsasayos ng ating mga sasakyan. Opo, natanong ko po yung reporter namin kanina na nag-report doon sa Mystery Rider, pero mukhang wala pa daw pong inilalabas na guidelines ang LTFRB. Pero po sa panig po ng piston, ano kaya yung maaari nating hilingin po sa kanila na maaaring lamanin ng guidelines para naman po maprotektahan naman din yung ating mga super at operator kung mag-i-inspection po yung kanilang mga Mystery Rider? Opo, talagang actually ngayong umaga narito po ako sa tanggapan ng LTFRB. Meron nga pong dialogue sa chairman ng LTFRB, sa chairman na Vigor Mendoza. At isa po yan sa anuhin natin na matalakay dito sa dialogue na ano yung katiyakan ng ating mga driver at mga operator, sapagkat alam naman natin na marami tayong mga enforcement, marami tayong mga halos pitong ahensya ng gobyerno na talagang nag-uunahan na manghuli sa ating mga driver at mga operator. Ang malinaw na karanasan namin dito ay pag pinara kami ng pinara yung aming mga jeepney o yung ating public transport, ay saka lamang naghahanap ng violation yung ating mga enforcer. Kaya nalalabag yung karapatan sa pinong ating serbisyo at karapatan ng ating mga driver at mga operator. Opo. So, tututulan niyo po itong plano ng LTFRB? Pag-aaralan namin na Ma'am Doris, kaya narito nga po tayo sa tanggapan ng LTFRB ngayong umaga para makipagtalastasan po sa chairman ng LTFRB. Apo, pero posible rin po ba, Kamodi, na ihirit nyo ulit ang dagdag po sa pamasahe? Dahil wag nga po naman. pinag-uusapan natin kanina yung pagtaas na naman po ng presyo ng produktong petrolyo. Sa atin, sa bahagi po namin, ay isa na yan sa pinag-aaralan namin na kailangan napapanahon na ba talaga na humingi ng pamasahe. Ito naman ay karapatan ng ating mga driver at mga operator sa pinundagdag kita para magtuloy-tuloy yung ating serbisyo sa ating mga mamamayan. Pero ito po ay masusi pa pang pinag-aaralan po namin. Opo, at saka yung nabanggit mo rin kanina, Kamodi, na ang patakaran pala natin sa ngayon, saka lang kayo makatatanggap ng ayuda kapag umabot sa $80 per barrel, yung world price ng langis. Patay po yan sa pronouncement ng ahensya natin ng gobyerno, ng DOTR at ng LTFRB. At kapag umabot daw po ng 80 per barrel sa international market, ay saka lang muling pag-uusapan yung subsidy o yung ayuda o yung pantawid pasada card. Bagamat ito ay problematic sapagkat alam niyo po, halos ilang dekada na nag-umpisa ito kay GMA, pero sa dami na ng pagpapatupad nito ay halos hindi naman talaga nag-benefit ang ating mga operator, sapagkat maraming mga operator ang hindi naman talaga nakakatanggap ng mga subsidiyang ito. May hawak ang card, pero pag pumupunta ka sa mga gusalinahan, ay talagang sinasabi nila, bumalik ka sa land bank. Hindi mo naman magagamit. O dinating mo naman land bank, balik ka sa LTFRB para tanungin bakit mo ng laman. Kaya nagiging tinding siya pa rin ito ng away ng driver at mga operator, sapagkat kung titingnan natin ang sinasabi ng operator, kami yun bumibili ng pyesa Yun yung sinasabi ng mga operator, pero ang usapin ay ito'y pantawid pasada ng mga driver na dapat sa mga driver na makinabang. Kamodi, kaya nagiging siya ng away. Opo. So, Kamodi, hanggang sa ngayon, kumukover pa ako partner ng LTFRB, LTO, yung mga ganyan. Yan na yung talagang problema Noon pa lang. Oo, noon pa lang, andyan dyan na yung problema na yan. Paikot-ikot lang, turuan ng turuan. Samantala, yung mga jeepney driver, palubog ng palubog. Opo. Opo, yan talaga yung isang malaking problema namin, Ma'am Doris, At talagang sabi nga natin, sige, kung talagang gusto niyo tumulong sa mga driver at operator, ay kaya pag ay tulak din ng LTFRB ng DOTR yung pag-rollback sa presyo ng petrolyo para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi ang makinabang yung buong mamamayan. Kasi talagang itong pantawid pasada ay questionable, at talagang marami ditong umaaray sa mga sinasabi nilang mga pantawid pasada card. Apo, isusulong ba natin, Kamodi, sa LTFRB or kung sa DOTR na baka pwedeng amyendahan yung patakaran na wag naman hintayin pa yung $80 per barrel? Kung makita nila na talagang sunod-sunod ang pagtaas ng produktong petrolyo, kawawa naman po ang ating mga driver at operator.
Hindi nga po natin maintindihan kung saan nila pinagbasihan yung yung 80 per barrel. Kasi kung titingnan po natin, halimbawa ngayon 2026 o 2025, ay naglaan po ng 2.5 billion para sa subsidy o tulong. Doon naman wala sa usapin ng subsidiya na inilabas ng Kongreso, wala naman naka-specific doon na dapat umabot ng 80 per barrel yung presyo ng petrolyo para bigyan ng subsidy yung ating mga driver. Kaya hindi natin alam ano yung saan pinagbase yung 80 per barrel na sinasabi ng DOTR ng LTFRB. Kailan pa kayo huling nakatanggap ng ng ayuda, Kamodi? Ano pa yan? Panahon pa po niya, panahon pa ni Digong, At parang unang taon ni BBM. Nakatanggap yung ating mga operator. Pero hindi po 100% ay nakatanggap. Halos sa malaking porsyento po yung hindi nakatanggap. Yung mga priority nila dito, yung mga nag-console, yung mga nag-corporate, nag-kopartiba. Pero yung mga hindi nag-kopartiba, nag-corporation, halos hindi makatanggap ng mga benepisyo na sinasabi po ng ating pamahalaan. Oo, kasi linggo-linggo naman tayong nakabantay at nag-aanunsyo, di ba, ng pang-adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Pero it seems like talagang wala pa rin po talaga nakakarating sa atin dahil nga merong mga metriko tinitignan din ng gobyerno bago magbigay ng ayuda. Opo. Okay, parang to be fair naman, partner, tinatry natin hingin Yes. ang side po ng LTFRB tungkol dito. Asek Vigor Mendoza. Good morning. Sana po naaalala nyo pa po kami. Pero hindi, try namin, Kamodi, na kunin siya bukas para naman sa... hindi, tama-tama. Mag-update tayo doon sa magiging Talakayan nila ngayong araw. oo, Bukas, sige. baka mabigyan tayo ng update. Abangan namin yan, Kamodi. Samantala, maraming salamat Opo, sa Ma'am inyo. Doris. Opo. Salamat, Ingat po. Kamodi. Ingat. Salamat po.